They are not historical facts but spiritual truths na kailangan nating maintindihan at isabuhay. Sa Gnostic cosmology, may tinatawag na pleroma. Ito yung divine realm na puno ng mga aeons or emanations from the Godhead na kumakatawan sa iba't ibang aspeto ng Supreme Unknowable God. Ang kabuang bilang ng mga aeons karaniwan ay 14 and they are in pairs. Organized sila, tinatawag silang syzygies. Ang bawat pair ay may complementary characteristics. Ngayon, isa sa pinaka-importanting aeon dito ay si Sophia, na nangangahulugang wisdom. Si Sophia ang pinakabata sa lahat ng mga aeons at dahil sa matinding desire niyang mag-create independently from other aeons, kumilos siya na mag-isa. Sa kanyang pagtalikod sa greater light ng ibang mga aeons, nagkaroon ito ng unintended consequences. Dahil sa kanyang rebellion, accidentally, nag-create niya ang demiurge o ang archon o ang lower god. Isang powerful but flawed imperfect being na naglikha sa material world at sa mga tao kinalaunan. Nang makita ni Sophia ang naging epekto ng kanyang actions, siya ay labis na nalungkot kaya't humingi siya ng tulong sa ibang mga aeons. Ang mga aeons naman ay nagbigay kaagad ng kanilang tulong kay Sophia sa pamamagitan ng pagsama-sama ng kanilang divine essence at ang naging resulta, ito'y naging si Christ. Si Christ ang combination ng lahat ng mga higher aeons at bumaba sila sa lower material plane at iniredeem nila si Sophia. Ngayon, si Sophia ay nakabalik na sa pleroma at naging isa na kasama ni Kristo. However, habang nire-restore nila, kalahati lamang ng divine essence ni Sophia ang kanilang na-restore at ang kalahati ay naiwan at nagpatuloy na maging isang demiurge. But since kalahati lang ni Sophia ang na-redeem at patuloy pa rin naging archon ng kalahati ng katawan ni Sophia, si Christ ay nagbigay ng kanyang divine spark sa lower realms ng demiurge para tulungan ang mga kaluluwa na patuloy na naglalakbay sa cycle ng reincarnation. Upang makamtan nila ang redemption at muling makabalik sa tunay na spiritual home, ang pleroma or heavens, kailangan nating lahat dumaan sa path of gnosis or inner knowledge or spiritual awakening. Kailangan nating makita ang divine spark ni Christ sa sarili natin at ma-reintegrate ito sa seeds na nanggagaling kay Sophia. Kapag nag-unite na ang spark ni Christ at ang seed ni Sophia na nasa loob natin, makakabalik tayo sa pleroma at malalampasan natin ang cycle of birth, death, and rebirth dito sa realm ng demiurge. Kaya kailangan nating maging buo, both material and spiritual, upang makamtan natin ang spiritual wholeness, oneness, or enlightenment. May parallel din ito sa idea ng church as the brides of Christ. Symbolic ito ng union ng kaluluwa natin sa divine. Kung paanong hinanap ni Sophia ang restoration at redemption, ganun din tayo. Kailangan natin ang self-realization at divine integration para makamit ang spiritual fullness. Kaya ang journey na ito ay hindi tungkol sa pagtakas sa material world, kundi sa paggising ng ating inner Christ consciousness at pagbalik sa tunay nating spiritual home.